So, feeling ko talaga with the relationship that I have with the Lord, with the Bible talaga, really helps me a lot. Kasi walang magagawa yung motivational quotes and everything. Kung alam mo yun sa sarili mo, hindi mo rin siya pinaniniwalaan. If you don't see it every day, you don't live it every day, parang it's just mere words. Pero what I really thank God is, yung words niya, it's really alive and it speaks to you. Especially kapag kunyari may problems ka, feeling mo alone ka, you cannot reach out to anyone. Feeling ko, when you just pray, you just surrender everything, dun It's na parang, comfort. yes, very much comfort. Petik sa tawanan, kape at kwentuhan. Simula na ang kulitan. Welcome back. Naka-uniform si Box. Bakit ako lang nag-uniform? Tama, dumi na yung sa amin eh. Pag-release nakapaglaba. Kaya, andito pa rin tayo. Next sa ibang setting na. Iba na naman. Uy, excited pala ako sa sa magiging summer special natin. Oo, meron tayong summer special. Welcome to Betox! 20 sa tawanan. Kape at kwentuhan. Episode 22. O yan. Date ako nga pala si Rage. Ito naman po si Bo. At ako naman si Duday. Alright. It's a wonderful day. Medyo, napalabas kami. Mainit pero manageable. Parang maganda yung weather today. It's a beach day nga. It's a beach weather. Oo. Hindi ganun kainit, no? Speaking of that, excited ako sa upcoming nating summer special. Oo. May mga pa-summer special. Sasayaw ba tayo sa beach? Tatakbo tayo sa beach. O, hinay-hinay lang sa mga balakang natin para parentahin ha. Mga barintado. Okay, Box, matanong nga kita. Kasi, ano yung naging course mo nung college ka? AV Mass Communication major in broadcasting. Pero unfortunately, 4 subjects na lang. Hindi ko siya natapos kasi may nangyari sa mom ko and I have to work. So, fortunately naman, nagkaroon ng opportunity with Convergys sa Cebu. Napasok ako sa call center. So, ayun, hindi na natapos. Tapos recently, nag-enroll ako sa ETIAP. Tapos, ang course ko is Business Management. Business Administration major in Business Management. Kasi related sa related sa work mo. Related Ganun yung nila dun sa Indian, sa ETIAP po. Tapos, kumuha akong education units, I took the LET exam. So, ngayon, licensed professional teacher. So from Masscom, naging business management, then naging teacher. Walang direction. Magkakalapit. Tapos ngayon, I'm currently taking law. Naglo-law po ako ngayon. Lahat yata ng course gusto mo. Kailan ka maging engineering? Yan parang hindi ata po pwede. How about si Duday? Ano yung Yung hotel restaurant management yung. okay. So, related din siya sa ginagawa kong pag-vlog, food vlog and travel and staycation. Ako naman, education din. Nag-undergrad din ako ng education. Tapos ngayon, kukulit ako ng bakal at botek. Ikaw pa yung sumisigaw sa butika. Gamyo. Ayan, di ba? Kaya ako naman natanong, dahil yung minsan, yung mga plano natin sa buhay, minsan, Hindi natutupad. hindi naman yung hindi natutupad, pero nag-iiba. Nag-iiba yung direction at the end of during our journey. Yan. At ang magiging guest natin ngayon is ganun din yung napagdaanan niya. Oo. Wala ding direction. Kumbaga sa nung siguro siya nung bata siya, hindi niya favorite na boy band yung One Direction. Ang gusto niya. Baka yung Backstreet Boys siya. Napagdaanan ba niya yun? Ano ba niya yun?
Nakilala ba niya yun? Ako kasi BTS Tama na yan. nakutot ko eh. Tigilan mo ko, kuya. Yung BTS, yung mga Dynamite. Basta ako sa era ko, ang ano talaga, ang sikat is ano nga yung Pinoy? Mayos ka. Yung Pinoy na ano, SB19. SB19. Sa panahon ko. Ah, talaga ba? Akala ko, libis. Di. Ako, baby dolls ata. Baby da. Mas bata. Mas maganda pabata tayo ng pabata. Ayan. So, meron akong konting intro dito para sa ating guest ngayon. So, ano siya, sa Pilipinas, sila, Marinduque and Bulacan, yung family niya. Pero lumaki siya dito sa Dubai. Siya lumaki, dito siya nag-aral, nag-graduate, at nakahanap na rin ng work. Ang unang plano niya is maging lawyer. Tama? Oo, lawyer. At naging gusto rin niya maging journalist. Pero at the end is naging marketing account manager sa social media and influencer marketing sa Buzz marketing. Buzz marketing. Ayan, makapagbigay nga ng CV sa kanya mamaya. Sabihin ko na lang sa kanya, baka naman. Oo, tsaka influencer marketing pala. May connect. Oo. Ayan, so without further ado, introduce po natin si Chrislyn Joy Luisaga. Anong yung pwede namin itawag kay Joy na lang. Joy? Ang saya. Joy. Diba? Malapit na. Christy. Joy. Christy. Close. Chris, akala ko nga kanina Chicken Joy. What? Wala, chicken. Gutom ka ba yan? Alam ko yung breakfast ka eh. Dalawang beses ba? Ayan. Naisyan niyo ba yung breakfast na ginawa? Oyo. Bihira lang kasi sa amin yung mga ng Sardinas. tsaka yung corned beef na may hibla. May hibla. Durog corned beef. So, Joy, introduce yourself naman sa ating mga viewers. Hello po, I am Christine Joy Luisaga, 23 years old. And as na-mention po nila, I do work in marketing in a marketing agency right now. Ayan. 22 years old. 22. Parang anak ko na. From Marinduque. Marinduque po, yes. Marinduque. Si mother or father? Both po sila actually. Pero ngayon, kapag umuwi kami ng Pilipinas, sa Bulacan po. Sa Bulacan. So, saan po nag-aral si Joy dito sa UAE? Sa United International Private School. UIPS? Yes. Nung high school? Nung elementary po. Elementary? Nung nag-high school ka na? Nung nag-high school po, Batspa University. Batspa. College. College din? College po yun. Anong pinaka- LM and high school, po, is UIPS. May kilala ka bang Rafael Carlos? Yes, teacher Hindi ko mo po siya. nakita? Nakita ko po siya kasi nag ako. Naging teacher niya, pati si Sweet, naging Yes. Sa UIPS din ka? Opo, advisor ko po siya ng grade 7. feel old yet. Kaya parang nung nakikita ko siya kanina, parang familiar na. Oo. Anong napag-aralan mo sa Batspa kung paano maligo sa spa? Batspa eh. Tawa naman, buddies. Yun po yung parang di tinatanong ng mga tao. Pero ang Batspa po kasi, UK-based po siya na university. And yung Bath po kasi, siya, yun yung city nila sa UK. Okay. And they are known for their, yung mga springs nila, gano'n. Kaya Batspa University. May kilala akong isang, baka kilala mo Iram? Baka po. Pilipino din, Mm-mm. medyo may siya, disability. Hindi Okay. siya, sa Bats pa din siya nag-aaral. Mag-graduate siya ngayong coming This school year. school year. Ay, Oo, no. sa Bats pa din. Oo. Sa Batspa po kasi, meron po silang iba't ibang campus. Ano siya? Russell? Okay. Nasa Dubai campus po kasi ako. Yun. So again, 22 years old. So kung hinati tayo sa dalawa, kasing edad natin siya. 21 pa lang ako, no? Wow! Pag hinati ka sa dalawa. Ginagawa. Ayan. So let's get the roll bowling.
So yung nabanggit nga natin kanina, unang-una gusto mo maging lawyer Totoo po. and then journalist din. Mm-mm. Paano ka napunta sa marketing? Yes. Actually, noong una-una po talaga, gusto ko mag-aral sa Ateneo na lawyer, ganyan. Kasi very much, parang bihasaba ako sa history, ganon. And then, mahilig talaga ako magbasa ng mga news, ganyan. So, for me na mag-aral, lawyer, ganyan, o mga nila na, I object, mga, kasi manonood ka sa mga, drama and everything. So, parang, sabi ko, ay, gusto ko maging ganon, ganyan. Napapascinate ka Yes. pag nakikita mo yung mga court law, Totoo. mga court hearings Mm-mm. sa TV. Oo. Yes. And hanggang sa, naging high school ako, apart from, dito, sa UIPS, mga senior high po kasi, dahil nga po sa COVID, so parang nag-online class na lang po ako, which is sa UNIDA Christian Colleges sa May Cavite. Mm. So, ang tinake up ko dun is UMS, Humanities and Social Sciences. So, ever since na, nag-aral po ako doon, though online siya, grabe yung timings noon kasi madaling araw, tapos dito. So, parang ang hirap din magising ng umaga para mag-aral. 4 a.m. gising ka na. Parang ano pa ako noon, hilo-hilo pa ako noon. Mm. Pero ayan, after po noon, doon din po ako namulat na iba pala talaga yung mag-aaral sa Pilipinas at mag-aaral dito sa UAE. There are a lot of boundaries and then yung mga na-experience nila, parang napaka-privilege ko naman sa yung mga ganong parang thoughts ba. So parang doon, what if gusto kong i-pursue naman ang magiging reporter, journalist, ganyan. Especially kasi humanities and social sciences, diba? Tapos mass comm din po siya. So parang very relevant na parang ito yung tahakin kong landas and everything. So, up until then, nung parang nakausap ko yung parents ko, ganyan, what if mag-aaral ako sa Pilipinas, ganyan, maybe law, maybe ganito, ganyan. Pero ano din kasi, parang ayaw din nila kaming mahiwalay sa isa't isa. Lalo na kasi yung buong family ko po nandito. So, parang in the end, okay, hanap tayo ng schools here in the UAE. Tapos hanggang ayun nga po, dun sa Baspa University. Doon ako nag-enterprise. Ang kinuha mo sa BADSPA is marketing. Yes. Okay. So, dun siya na-include sa marketing. Alam mo ba merong mga online na ngayon? If you really would wanna pursue law, may Yes. online na ngayon. Oo, may narinig na po ako. Actually, kaka-enroll ko lang last Sabi. kausap tayo. Oo. Marami, Ateneo, may San Beda. Even online. Online lang siya. Online lang siya na class. Pero ang lang, on your 4th year, kasi may mga 4th hearings na, Yes. and then you have to work sa government for ano nga tawag? OJT. You have to be in the Philippines for at least a year. Yun lang. And the rest, online lang siya talaga. Amazing. Saturday, Sunday. So kung pagka kailangan ko pala ng abogado na rin na mga yung dalawang After 4 years. Oo. Wow. So 4 years muna ako Bibili. Teka muna. So yun nga, if you're really fascinated with law or hearings, may online na marami ng online modality. So maybe you can pursue it later on. Okay. Marketing pala pangatlong career choice mo. Nagbasa. Kasi hindi na familiarize. Okay. So, is it, kasi mas, what you've said a while ago, una mo talagang ambition is maging lawyer, and then eventually you would want to be a journalist also, or a broadcaster, and then now you ended up with marketing. So, is it really your passion that dictates your current position right now, or tawag na lang siya ng pagkakataon? Actually po, kung passion talaga, gustong-gusto ko talaga siya i-pursue. Kaso, syempre, in reality, may mga practical aspects into it. So, hindi naman po kami comfortable, even though nandito kami sa UAE, buong family, gano'n, hindi na naman kami as comfortable na, ay, may pera kasi nasa ibang bansa, mayaman yung mga yan, gano'n. Pero hindi, totoo po. Pero hindi din. Though, nandito kami together, parang, alam mo yung basta makakain, 3 times a day, never naman kami nagutom, never any problems like that. Pero syempre, in terms of practicality,
family at that time. Dalawa kasi kaming pinag-aaral ng family. So, syempre, mahal din ang tuition and all that. So, parang dun na pa-iba ang landas. Oo. And yung Parang may- life choices. Parang may need for you Yes. to work kasi nga hindi tayo comfortable dito. Yun yung misconception ng mga tao sa dito. No? Oo. Ikaw, di ba, si Gail nag-aaral dito. Mhm. Ika nga nila, dito sa UAE, bayad pa lang sa bus, tuition na sa Pilipinas. Yes. Oo. Di ba po? Bus pa lang yan. Paano pa kaya kapag doktor ka? Oo, di ba? Yung kinder dito, yung tuition ng kinder na estudyante dito, makakapagpaaral ka na ng college. Oo, Totoo. yan, Oo. totoo. Mga ano na yun, mga San Beda level. Gano'n na. May discount pa yun dahil teacher Yes. si Sweet. Hmm. Ikaw. Ano? Ano? Akala ko may tatanong ka sa... Pero may tatanong ako sa kanya. Ano yung mga activities mo ngayon? Right now po, very much involved po ako sa ministry, sa church. So, nagsiserve po ako sa amin. Aside from sa work mo talaga. No? Mostly, it takes up my time din po, which I'm very enjoying. Kapag Sabado, ayan, mag-church po. Tapos kapag weekdays, may Bible study din po kami. So, mostly youths din po yung mga nakakahanap dito po. So, may work ka, tapos, may side hustle ka din ba? Wala naman po. Okay, so may work ka, tapos nag-serve ka sa church. Mm-mm. Minsan ba nakakaranas ka rin ba ng nababurnout ka sa mga ganyang activities mo? Oo. Especially nung una po ako nag-start mag-work. Kasi yung schedule ko po noon, though 3 days a week lang po ako nagpapasok sa school. After that po, is pupunta po ako sa umaga po, is pupunta po ako sa work Monday to Friday. Tapos after nung 9 to 6 kong job, pupunta po ako sa school, night classes. So 3 days a week. So, 9 classes ang 9 kinuha mo. classes. Yes. Kaya nakapag-work din po ako nung nasa college ako. Kasi may available na night classes. So parang might as well take the opportunity. Pero dumarating ba sa point na nakakaramdam ka rin na nawawala ka na ng balance sa oras mo? Ay, totoo. So, paano mo siya paano mo nababalik yung sarili mo ulit sa focus? Ganun. Actually, for quite some time po, parang nawala din talaga ako sa vision ng mga panahong yun. Kasi, imagine, mag-work ka, may school ka, tapos may ministry ka din. So, parang, hindi lang naman yun papasok ka, be present, then tapos na. After that, may mga mag-aaral ka, may mga reports, minsan Projects. kailangan pag-overtime, Oo. both school and both in work. So, parang, alam mo yung mind, walang pahinga, physically, ganun. Pero, feeling ko as time passed by, parang nasanay na lang din. Nalasanay. Nasanay na lang din. Tapos, mas feeling ko na naging independent in a way na parang I only had to rely on myself, ganun. So, mga ganun instances. It's inspiring na for such a young lady to be on that mindset. Saka nagsiserve siya. Di ba talagang mga generation na yun? Malaban. Pero yung mga panahon na yun, yung mga ganong age ko, nasa baling na ako nun eh. So, nag-work na ako nun. Work, bahay, gagala na sa weekend. Wala akong church, wala akong service, wala akong mga Bible study, ganun. So, na-amaze ako sa mga ganitong edad na yung faith nila kay Lord, Thank you, Lord. sa community, tapos nag-work pa. Nag-work pa. Tapos nag-aaral pa. Pero anong year nangyari itong sa bakit na ito? Oh my God! May Hilton na naman. Basta ako 1988. Pero Joy, nagkaroon ba, dahil nagkaroon ng time na sabay-sabay mo ito ginagawa, di ba? Nagkaroon ba rin ng time na na-think ka na bitawan na lang kahit isa man lang sa mga to para at least may oras ka pa rin magpahinga? Mga ganun. Actually, meron din po. Kaso parang sobrang important ng lahat ng yun for me to just do. Parang siguro, alam mo yung nakakaligtaan, gano'n, hindi naging responsible, ganyan. Kahit alam mo may deadlines, Pero never talagang nag-give up eh. Feeling ko, thank you Lord na lang din talaga. Kasi kung sarili kong strength yun, super pagod talaga, sobra, everyday. But then again, feeling ko dahil sa strength ni Lord, and for you, na parang nakakarinig ka rin ng salita niya, to be encouraged, to be grounded. So feeling ko doon na lang din ako get ng strength, and especially with the people around me. So alam mo, parang nare-recognize din. Ganon. And it also helps, I think, siguro, if
deep within you, you really love what you're doing. Yes. And it goes, it shows. So, itatanong din namin sa iyo yung tinanong namin doon sa isa naming guest na si Pam. Natutulog ka ba ba? Diyos ko po. Minsan talaga, alam po yun ng mga kaibigan ko. Kasi usually dati, di ba may online classes po madaling araw. Tapos papasok ka din sa, dito sa church, mag-serve ka. Minsan talaga, nagka-develop ako na insomnia eh. Na hindi, kahit 1 hour lang a day, ganun minsan yung tulog ko. So, nawalan din talaga. May mahidot din ako na ganyan din yung stage eh. Yung parang sobrang energetic mo, hindi mo kailangan ng tulog. Parang mga mahihinang nilalaman. Siguro once in a while. From 20s to 25. Parang ganun yung ano na. Ay, matanong ko lang, ano ang ministry mo sa church? Media po, and CME. So, music, nagbaback up po, vocals, ganyan. Anong matatanda? Ay! Mukhang may papapasang. Wag naman. May pabakas na ba mga pre? Pero, church yung Christian. Ano yung Jesus is a Life Community po. So, Saan full-on siya gospel church. Actually, marami po kami iba't ibang services po eh. Pero kung saan po ako nagsiserve, sa main po namin, sa may Burjuman area. Sa Virgin. Ano pa yun na parang nakasama ko din one day. Oo, sa Jesus is the Life. Okay, let's talk about your your work. I've heard na there was a certain time daw sa work mo that you got a negative feedback. And then, how did you deal with it? And paano ka nag-continue? Grabe. Actually, nung first time kong mag-work sa agency na yon, kasi ang dami na pala nilang mga big clients and everything. So, alam mo yun, super serious talaga sila. Na kung i-compare mo kapag internship, alam mo yun, parang not much of responsibility. Medyo petics ka lang here and there. Pero nung nagka-full-time job talaga ako, grabe, iba talaga ang reality. Iba talaga kapag work kong work at lalo na yung mga matanda yung kasama mo, mga 50s or ay, Akin namin. ay, pero Amen. totoo po yun. Grabe, nakita ko talaga yung medyo may pagka-discrimination din na, ay, And also, bata ka. and ganito. also the diversity. Totoo po, ibang lahi din. So, parang alam mo yun, pinagkakatiwalaan ka nga, pero parang may maririnig kang side comments and everything. Tapos, one of the feedbacks talaga na hindi ko makakalimutan is, parang, I think, pinagawa nila ako na pitch presentation, proposal for a project, business development, which parang social media ako mong hinar dito, gano'n, bakit may mga strategy, gano'n. Pero, syempre, willing to learn, lalo na bata pa, so I wanna explore more. So, parang, sige, let's take it up, ganyan. Tapos, ngayon, ginawa ko yung presentation, ganyan, strategy. Yung sabi sa akin, bakit parang gawa ng, college student yung gawa mo? Bakit ganyan yung ginawa mo? Sana sinabi mo, yan, trend mo. Parang sabi, bakit school project ba to? Bakit ganito yung gawa mo? Ganon. So parang hala, oo, sa school nga ako. So parang, nag-aaral ako. So, yun talaga yung gawa ko. Pero, alam mo yun, parang from that then on, parang ginawa ko lang siya as a good feedback in a sense na, oo nga naman, parang you cannot please everyone. Yeah. Iba yung yung ethics ng ibang tao, iba yung how it really, parang kunyari sa agency or para in terms of pitching to clients, gano'n. Iba din naman talaga kung how you present yourself. And imagine, since agency nga po kami, client is going to you for answers, for solutions, for consultancy. So for you to give parang mere strategy, mere feedback, naisip na nila yan eh. Kasi diba, kasi business owner sila. So lahat ng pwedeng palaguin ng business, alam na nila yan. So kaya sila lumalapit sa'yo, what more? What more can you offer? What more can you give? Ganon. So that kind of perspective. Kaya nag-guess ko din yung feedback nila na kailangan nga, parang go an extra mile. Kailangan mo mag-give more sa Umaga, think outside the box. outside the box. So you did not took it negatively, parang constructively lang. Yes, parang ginawa ko din siyang motivation na parang I have to do better, I have to do more. And from then on, parang I'm proud to say na parang parang yung dati kong mga works and everything, nag-improve talaga siya over time. May lang ako. Kanina kasi sabi mo, di ba, isa ka sa mga pinagkakatiwalaan na pinikya ka ng mga malalaking clients. So ano yung point of view mo na
fair ba na binibigyan ng malalaking responsibilities yung mga ganyang edad mo? Kumpara dun sa binibigay binibigyan yung mga batang empleyado ng mga ganung responsibility. Fair ba na kasabayan nila or yung binibigyan sila ng tamang compensation compare dun sa... Nakikits mong tanong? Yes, so, Basta din ako ng chat. Kapag binibigyan ka ng malalaking responsibility, na katulad din ng mga old employees din. Yes. So, nako-compensate ka ba ng maayos din ng katulad sa kanila? Okay. Actually po, for now, napaka-privilege ko din po kasi I really thank God kasi sa salary na meron po ako right now, it's higher in comparison to some of the employees there, or even someone sa age ko, parang malaki din naman po talaga siya. So parang I personally thank God kasi yung responsibilities na binibigay sa akin, parang it kinda amounts to it din naman. So it makes sense. May Totoo po. Tawag nito. Parang tama. Yes, tama na. Tama Kumbaga na. kayo din yung stress niya. Kaya katasapos na. I-update ko lang yung CV ko. Pero totoo po yun. Kasi feeling ko kaya din sila nag-hire din talaga na younger employees. Kasi may fresh perspective po sila. True. Oo. Especially sa kanyang line of business, marketing, agency and all. That changes all the time. The landscape change all the time. Very fast yung change dyan sa line of business na yan. So they need fresh ideas, new minds. Kasi yung tendency ng mga tao, ang tendency ng mga tao na matagal na sa company, they tend to cling into the traditional way. Parang kasi sa di ba sa vlogging, yung mga traditional way, yung mga old traditional way ng pag-vlog is, nandito nga pala ako sa ganitong restaurant, kakain tayo. Kung papanood yun ng mga itong generation, natural, kaya ka nga nandyan kasi kakain ka. Ang hirap din, nandyan ka lang, tapos titingnan ko. Dito pa ako sa isang restaurant, natutulog ako dito. Yan kami. Nabanggit niya yung mga... Pero it does not discredit din naman po yung mga, alam mo yun, parang adults na and everything. Kasi experience kumbaga. Kumbali ang mga younger employees, sige, may new perspective sila, creative in a sense, adapt to changes. Pero ang mga, alam mo yun, parang seasoned workers na rin kasi mas mag-guide din nila kasi yung mga younger. Structured na sila. Exactly. Tsaka hindi mo na sila kailangan to tell what to do. Parang hindi mo na sila kailangan i-groom pa. Parang kaya na nila yan. Ganun. Yan, kasi kanina, in-update ko yung CV ko. Tapos sabi niya, kaya kumukuha sila ng mga younger, so dinilit ko yung CV ko. Tapos ngayon, sinabi na naman niya ulit, kaya update ko na yung season, Yes. sobrang spicy ko na, May asin pa ba? yeah. So, kasi nabanggit mo din yung sa ministry nyo, sa church, and then yung sa may ba yan, yung nga ba yan? Yung nagkaroon ba ng malaking papel yung faith mo towards your work? Feeling ko, opo, 100%. Kasi lalo na ngayon sa mga youths po na nag-work and everything, or even not working at all sa mga studies nila, depression is really prevalent sa panahon na ngayon. And I think it's not being talked about more than we should. So, feeling ko po with the values, the beliefs, and really the personal relationship with the Lord, it strengthened me all the more. Kasi imagine with the schedule, with the amount of responsibilities na meron ako, feeling ko kung wala talaga si Lord sa buhay ko, grabe. Sobrang breakdown. And I think for the first 6 months or so nang pagtatrabaho ko in this full-time job, sobrang every night po talaga ako umiiyak. Hindi alam yan ng family ko, ng mga friends ko lang, pero every night talaga iiyak ako, ganyan, na parang feeling ko enough pa ba ako, na parang ano yung pagkukulang ko, ginagawa ko na may best ko, ganun. So, ang daming parang identity crisis, parang worth it pa ba lahat ng ginagawa ko, ganito pala talaga, parang work ka lang, uwi ka na, work ka ulit, parang mga ganong realizations din, parang ano ba yung purpose ko in life.
So, feeling ko talaga with the relationship when I have with the Lord, with the Bible talaga, really helps me a lot. Kasi walang magagawa yung motivational quotes and everything. Kung alam mo yun sa sarili mo, hindi mo rin siya pinaniniwalaan. If you don't see it every day, you don't live it every day, parang it's just mere words. Pero what I really thank God is, yung words niya, it's really alive and it speaks to you. Especially kapag kunyari may problems ka, feeling mo alone ka, you cannot reach out to anyone. Feeling ko, when you just pray, you know, you just surrender everything, dun It's na parang, comfort. yes, very much comfort. I really want to hear this from you kasi part ka ng bagong generation. So can I solicit an honest words from you? Kasi sabi nila the generation daw now are a bit weak in terms of dealing with pressure, and then they always have this tendency to like approve themselves, and then if hindi nila na-prove, they tend to question themselves, and then yun. So, is it true coming from you who's part of this generation? Totoo ba? Is that or is this a I myth? don't think it's about weakness po talaga eh. Kasi feeling ko kahit ang mga, alam mo yun, parang older generation, nakaka-experience din sila ng struggles, ng setbacks. And sometimes, even they too resort to, alam mo yun, parang mga actions and all na hindi naman favorable for them. So, my thing is parang, feeling ko parang na hindi nakikita din talaga yung works ng mga Gen Z, ganon, mga younger generation. Parang, kasi ang mga younger generation, parang they always want to do best above and beyond. Yung parang you don't have to ask for it, but we will do it. Go an extra man. So, feeling ko in that sense, doon na napapasok yung burnout and all that kasi hindi na-recognize yung efforts nila or binabaliwala. Parang, kaya ko din naman yun. Ginawa ko din naman yan dati ng bata ko or so on. So, parang feeling ko nawalan ng support, nawalan ng parang value yung ginagawa nila. Tsaka siguro in defense of their generation. Iba kasi yung generation before, parang in terms of competition, hindi masyadong tight yung competition in terms of technology, hindi naman masyadong ganun yung technology na yung isa mong kompetensya is most likely before, pare-pareho lang kayo ng output eh. Pero ngayon kasi, ang daming means, halimbawa sa presentation, di ba? Meron kang hindi alam na alam ng isang competition mo. Yung parang sobrang ang competition nila ngayon. So, yung knowledge. Kaya yung need to prove themselves is Especially din if you came from a background na wala din naman, not much. So you really have to strive harder, 10 times harder than anyone else. Just to get that seat in there. Yung mga kuliging. May kuliging. Hindi, naalala ko lang yung mga katrabaho ko kasi ng mga Gen Z. Na tawag dito. Dati kasi nag-work ako sa isang company na lahat kami mga millennials. Okay? Tapos, may na-interview yung dating owner na Gen Z. Tapos yung Gen Z, basta yung mga Gen Z na na-hire niya, umaalis. Kasi, pag na-pressure ba ng sales, ng gano'n, kumbaga umaalis din. Tapos, ang parang ginagol na lang nung may-ari is, millennials muna yung i-hire. Pero meron nag-stay na dalawang Gen Z. Oo. At yung pa yung gumagawa ng mga documents, yung mga important role dun sa company, which is okay naman yung work nila. Saka nakakapag-suggest sila ng better na hindi naiisip ng mga millennials. So, Exactly. Naging malaking factor din siguro sa kaya naging ganyan yung mentality ng mga Gen Zs. Lumaki sila. I mean, ever since they were born, nandyan na yung social media. Kaya yung pag-develop ng isip nila with the part na ng social media. Sa amin kasi na-experience natin yung time na walang social media. And then dumating na introduce yung social media. So hindi din natin sila masisisi. Iba yung pag-develop ng isip natin sa pag-develop sa pag-kanila. Which is actually, may nabasa ako about, yun nga sinabi mo kanina na, yung mga Gen Z na pag nag-pressure, umaalis agad. Actually, on the contrary, it actually gave them an advantage. Kaya daw successful yung mga Gen Z ngayon because kapag they look or they see na it's not working,
they will go to another that might work for them. Oh, unlike tayo before, mga millennials or mga oldie, may tendency tayong, sige na, okay na, may trabaho na, pag-iisa na lang, ano na lang. So, minsan, nabubulok tayo sa isang kumpanya. Okay, kung ano na yung na. Yung mga Gen Z. Ang daming mga patama. Oo, yung mga Gen Z. Oo, mga Gen Z. Oo. Kasi ngayon po, ang mga Gen Z, very privileged din po kami in a sense na hindi po namin kailangan isipin yung mga, alam mo yung practical things. Kunyari ako po, in my sense, hindi naman po kasi ako pinush ng pamilya ko magtrabaho pa. It's on my own accord, which is nakikita ko lang din po kasi na yung family ko, medyo parang need ng financial support and all that. Kaya, nagawa ko din po pag-aralin yung sarili ko. But then, yun nga po, in terms of Gen Z, parang wala kasi sa kanila yung burden din na parang how parents would think na kailangan may pakain sa pamilya ko and everything. So parang they are able na mag-bounce din from different companies Yes. and for them to see, to explore na ay feeling ko mag-grow talaga ako sa company na to. True. And feeling ko yun din yung kung paano ako tumagal ngayon sa agency ko. 2 years na po ako nag-work dito. And parang feeling ko sa Gen Z term, parang ang tagal mo na dyan. You know? Yan. Kasi puro halos probation and 1 year. Kasi kapag lumipat ka, tataas sahod mo, sige, lipat tayo. Mga ganon. Pero feeling ko kapag yun nga, sabi po ni Kuya Roxanne na, if you really enjoy what you're doing, if nag-excel ka doon, if may natutunan ka, magsistay ka din talaga. Yes. If, Appreciate natin, anong sa atin yung pagka ganyan na nakikita nila, lalo na sa call center, pag nakikita nila maraming experience, tapos ilang months ka lang, 6 months, 1 year, yung per work background mo, questionable na siya. Oo. Questionable na siya kung bakit hop ka ng hop from one company to another. Parang natatakot sila na i-hire ka, then all of a sudden, Alis. Kasi sa Philippines, di ba, may contract doon, 6 months contract. May formation kasi. Sa call center, parang 6 months. Pwede ba nilang i-terminate yung contract mo? Or pwede mong i-terminate yung contract? Pero ngayon, normal na talaga yung ganong scenario sa mga Gen Z. Yeah. So, Pero kung kung babalik tayo, yung sa mga panahon na nag-struggle ka or talaga nag-burnout ka, ano yung mas pipiliin mo? Magpapahinga ka na lang muna ba? Yung mga time na, yung grabe yung burnout talaga sabay-sabay lahat. Dumating ba sa point na magpapahinga ka na lang? Or gusto mo na sumuko? Just leave it? Or paano mo siya pinagpatuloy? Gano'n. Yun nga po, for sure, looking back, grabe talaga yung experiences, gano'n, na parang, alam mo yun, kulang sa tulog, pero kailangan 100% best pa rin yung gagawin mo sa work, sa school, gano'n. Pero I really feel like, siguro, kung titignan ko, sana parang nilesen ko na lang din yung responsibilities. Kasi feeling ko, I am the type of person na hindi makanong sa ibang tao. So parang, yes, sige, kaya naman, ganyan. Parang, I'll work my way around kung paano ko insert sa schedule ko, sa responsibility. So parang feeling ko sana hindi ko na lang din talaga kinuha lahat on my own and my parang alam mo yun, nagkaroon din ng peace of mind and everything. There's that one aspect into it. Pero feeling ko, parang way din talaga sa akin to ni Lord na parang maging kung sino ako ngayon. Kasi feeling ko hindi ako magiging as strong, magiging as determined, resilient, ganun. Kung hindi ko napagdaanan yung mga napagdaanan ko previously. Kasi feeling ko, if not for the harsh feedbacks, if not for the tight schedule, syempre hindi ka matututo mag-time management, hindi ka matututo kung parang receive ng constructive criticisms, lalo na, for example, shake yung kausap mo, big clients talaga. Syempre, hindi lang pwede umiyak ka sa harapan nila, di ba? So, kailangan, lunukin mo yung pride mo, kailangan you put your best foot forward kasi hindi lang naman ikaw yung nakikita nila, but the name of the brand behind you. So, it's not all about you. Yun yung parang naging pinakahawakan ko lang din. Na nakikita ka nila, but this world does not revolve around you. So parang maraming aspects ito. Pero you're aware. Pero you're aware that eventually, dapat hindi tayo umabot dun sa point na your work will consume you. So you as much as possible. Kasi may choice ka eh. You have to learn the science of saying no. Yeah. Dapat
ano ba yan? Hanggang ngayon, relevant pa rin yung, anong episode na to, pero relevant pa rin yung reel ni Duday. Unahin ang Unahin lang sa... Pero ano ka ba? Nag-i-enjoy ka ba? Nag-staycation ka ba? Yes. So, ayun, yun din po yung way ko. Tinatanong din ng mga ng family ko, saan ka na naman bansa pupunta? Alis ka na naman daw. Ganyan. That's the perk. Oo. And the perks Oo. naman. Parang ano lang din po, reward na lang din po sa sarili. Yung ay, mag-Europe na naman ako. Mga ganun eh. Ang sarap lumas-stress na ganun. No? Bad trip, mag-Europe na naman. Punta na naman ako sa Europe. May naman? proposal. Nagkikrave ako sa punta nga ako ng Hong Kong. Bad trip, 2 weeks ako sa Bali. Di ba? Ang sarap. Yan. Sige. Pag-usapan natin konti yung about your job right now. So if yun lang pwede mong i-share sa mga ano natin. Ano ba ang work ni Joy? Ano, para ma-inspire naman yung mga viewers natin. Ano ba ginagawa mo sa trabaho? Ano ba yung mga responsibilities mo? So, as of right now, I was promoted a few months ago. Account manager na po ako. Wow! Yeah. Ayan, account manager po for social media and influencers. So basically, since agency po kami, whichever yung clients nila need nila ng social media, ganon, or there are campaigns, for example, events, kailangan na influencers. So basically, ako po yung nag-handle din nun. So you deal with influencers also? Correct po. Hindi, mga international. International. Hindi naman. International ka naman. If we're going to quantify, kasi sabi nila you're dealing with big clients, how big is big? Actually, right now, pwede ko naman siguro sabihin, Okay. pero for automotive industry, I am working po with Mercedes, Oh, wow. ayan, Alfa Romeo, GEC, Nissan, ayan. So you handle their social media? For in terms, yung influencers po nila. Influencers. For example, may event, may car launch, kailangan nila ng influencers, so I will be the one in reaching out to influencers, managing them on ground, tapos end-to-end, hanggang sa mag-post, ng deliverables. Kasi client ko rin ng Mercedes. Oh. Ako naman, my work, we provide furnitures sa mga events. So, one of my clients ko, ang Galada rin tsaka... Amazing. So, in a way, influencer din yung minamanage mo sa kanila. Hindi, mga... Ay, influence nilang umupo. Hindi mga, di ba pag may mga car lunch, Yes, and correct. mga tables, tayo lang. Kami yung nag-aanit. Nice. Nag-provide. So, kami naman po, media. So, PR, ganon, tas influencers. Ganyan. Meron kayong ginawang campaign na Win Your Home, Yes. yung 3 kg gold na prize, yung 10 dirhams na dish. Yes. Ayun, Duday, 10 dirhams na dish. Yes. Ready na po kayo kumain. Anong mga brands ito? So basically po, ang agency po kasi namin, partner po sila with DET, Dubai Economic and Tourism, pati po DFRE, Dubai Festivals. So basically, kami po ang nag-handle ng retail calendar nila. So any citywide campaigns, kami po ang nag-handle. So in terms of yung Win Your Home po, right now we are giving away 12 big hunting apartments. Wow. Yes. So ano po siya, across all retail stores in Dubai. So may PMR malls, Majdan Patim, so kahit Aguirre Center, or your community malls, makikita niyo po siya doon na you shop for 500 dirhams or more. Ikaw yung nag-aanit? Yes, kami po yung Kayo handle ng digital yung raffle. pipili ng mananalo. Ano po siya, raffle po siya eh. So meron po kaming technology na parang sila na po yung mag-sustain, gano'n, Yes. random names, gano'n. So, Akala ko sila kasi ipasok sana natin yung Oo, nalagyan ko sana may bubble gum yung kung May pwede bubble gum basta pag ganun na yun, diba? Palatandaan. Pag may nagano ko yung bubble gum, yun na yun. actually, rolling daw eh. Oo, digital nga. I-hack niya na. So how Nag-suggest siya. Pwede ha. Okay. Ano yun, kung sa pagdating naman sa marketing na para sa mga kaalaman ng mga hindi knowledgeable pagdating sa marketing, ano yung misconception na usually
nasasabi? As an insider, anong misconception na gusto mong baguhin when it comes to Marketing. Actually, ang naririnig ko po, even experience ko, na madali lang daw ang marketing. No, hirap. Madali lang daw, gano'n, na parang haharap ka lang sa camera, or parang, alam mo yung magsasalita ka lang, magkipag-usap ka sa mga kliyente, iisip ka ng idea, tapos na. Pero hindi siya gano'n, hindi siya gano'n. Sobrang dami mong kailangan isipin end-to-end, gano'n. Na, for example, may isang event, gano'n, even before the day of the event, months ago, pinaplan na yan. Maraming, kunyari, suppliers, yung mga pupunta, mag-coordinate ka with terms of permits, hindi ka naman pwede mag-video kung saan-saan, lalo na sa UAE, diba? So, maraming layers into it. Then, kapag marketing, for example, small-time businesses, sabi, why are you charging this much amount of money? Kailangan mo na naman i-boost or parang for brand awareness, ganito kanya. Pero hindi kasi siya ganun. In a sense na kaya ka lumapit sa marketing agency for us to analyze kung ano yung nagkulang sa mga nagawa mong parang stuff, procedures. That's where we come in. And parang hindi nila na-realize na we are charging this amount of money is because meron din yung parang layers into it, kailangan mo ng website. Pero ang website, hindi lang siya basta, okay, gawa tayo website, code done. Pero meron siyang, kunyari, yung parang user interface niya, yung code back-end to it, kapag kailangan pupunta sa isang website, ganito, ganyan. So, marami din siya. And apart from that, you're also paying for the manpower na tayo. Hindi porket yung isa nag-handle ng social media, so siya na rin mag-handle ng parang influencers, ng PR, ng events, yung parang all-in-one na person, hindi siya ganun. Can be, pero hindi siya good in a long-term sense. Kasi, parang, kunyari, ikaw as a nanay, parang lahat na ikaw na kikilos and everything, nakakapagod, diba? So, parang kailangan you get support from each and every one. So, yun din yung sinasasabi sa marketing na napaka-competitive, yung landscape. Kailangan you always have to prove yourself. Yes and no. Yes, in a sense na kailangan you really learn how to choose your battles, kung saan ka mag-compete, kung ano yung kailangang skills na i-put mo in front of other people. So, Yun nga sana yung tatanong ko. You, considering your work and ethics, ano ba yung, when you come up with marketing, of course, iba-ibang industry yan. So, may food industry pa lalapit sa'yo, may hotel industry lalapit sa'yo. Do you have a certain template or like 1, 2, 3, 4 na ina-assess mo muna before you come up with a strategy, or how do you deal with it? yes. So, I can give you po an example. For example, retail sense na parang kami din po kasi nag-handle ng Dubai Summer Surprises. Wow. So, parang kunyari, kailangan nila ng citywide campaign. So, apart from that, is, kunyari, influencers ko yung minamanage ko. Hindi naman pwede, okay, ito, mayaman, malaki yung followers niya, sige, kunin na natin. Hindi siya ganon. So, i-assess namin siya, nasan ba yung mall na kung saan mag-shoot? Feasibility. Yes, feasibility. Kunyari sa Borderman Mall, so ano yung target audience mo doon? May mga shake mo doon, may mga Emirati pa doon. Not really, diba? So, kailangan yung influencers na kukunin mo is within the area as well. Kasi in the end, sino ba yung pupunta sa mall for them to shop and everything? So, for example, marami doon mga Asians, Filipino, Indians. So, best na kung sino din yung i-hire mo or makikipag-collaborate ka as an influencer is within that segment din. And for example, since mall nga siya, diba? So, ano ba ang kukunin mong type of influencer? Ano ba, business ba? Or what? Siyempre, hindi. So, more on family, lifestyle. So, diba? Family. Totoo. Oo. So, depende din po talaga sa niche and then kung ano yung kailangan. Ano yung goal? Kung gusto mo para may people kumain. So, any food creators, gano'n. Di ba, no? Dami na. 60,000. Pag-isip po tayo mamaya. Ang dami ko. Yun, no, ang hirap. So, yun nga, yung misconception about marketing na madali lang. Hirap, no? You have to do a lot of research, consideration, pupuntahan mo yung location, look. Siguro, like yung example mo kanina sa malls, you really have to experience yourself. Ano ba yung crowd? Ano ba yung footfall? Yung mga ang dami. May tanong lang ako sa kanya na sa social media or ano yung experience mo na hindi mo makalimutan sa particular client na talagang na-burn out ka sa dami ng request niya at yung tipong ayoko na.
Nakaranas ka rin ba ng gano'n? Meron din po. May mga ganong clients. Kasi hindi rin naman po lahat is parang, alam mo yung easy to talk to. Especially yung mga Arab nationality. Kasi may sarili silang standard eh. How we work is different din. So, paano sila nag-work? So, gets ko din po na parang they demand a lot of things. Pero, hindi kasi siya parang, alam mo yung biglaan. Ganon. So, parang may time frame, may deliverables. And what if, parang kunyari in terms of social media, gagawa ng isang creative poster. Ganon. Oh, hindi ko to gusto. Okay, palitan natin. Hindi ko din to gusto. Ganyan, kaya ano yung back and forth? So, parang, syempre, mapapagod ka na lang din. Akala ko ba nang pag-usapan na natin to? Okay na tayo. In-approve mo na. Bakit meron namang nangyayari? So, parang, apart from that, sa clients din po, kasi big names din naman po kasi sila. So, syempre, in terms of big names, there are also connections into it. Correct. Now, for example, you lose this one client, they can speak to other people It's word a of ripple. mouth. It's a Yeah, it's a ripple. ripple effect. So, syempre, you don't want to tarnish your name. Kailangan mo talaga i-swallow yung pride mo. Kailangan mo talagang, alam mo yun, mag-yes ka lang ng yes, mag-sorry na mag-sorry. Pero, I think one of the good feedbacks din na sinabi nila sa akin kasi, in terms of clients, I can really say no. That's what, Yes. ayan, sana For tayo. example, kapag kailangan ng, parang may feedback sila and everything, parang hindi ako basta magsasabi, sige, I will take in this feedback and ganyan. Pero parang, I will go back to them saying na parang, eto yung A to Z na kailangan natin, nagawa natin siya, bakit pa kailangan dagdagan? So, alam mo yun, parang back to you. Parang, in terms of adaptability, kayang mag-adapt and all that. Pero alam mo yun, kaya kang lumapit sa amin as a client agency for us to tell you kung ano yung makaka-harm ba sa company mo or hindi makaka-benefit. You are paying us for something and you want us to make use of that, di ba? So, if kami, mag-yes lang kami na mag-yes sa gusto mo, parang back to square one ka sa kung ano yung ginawa mo in the end bago ka lumapit sa amin, di ba? Tapos mauubos na yung oras. Exactly. If may gusto, ikaw na lang gumawa. Totoo, di ba? Ikaw na. Ano gumawa? Oo, pero apart from clients po, may influencers din. Yun, one Ay, of gusto the ko makinig yan. challenging Okay, din King. talaga. Anong Hindi pinaka-challenging? ako. Pero ang mga influencers din po kasi, syempre, alam mo yun, known sila, public figure. So, in terms of handling them, minsan din talaga may mga pasaway din talaga True. na influencers. Ano yung ganon. pinaka-pasaway na attitude na na-handle mo? Dalawa. Oh. Yung isa po doon, I think parang may nag-request po yung feedback ng client and everything. Tapos parang ayaw niya na i-gawin yung feedback na yon. Siguro in terms of edit, shots, siguro ayaw ng client ipakita and she was like, no, di ba nasa script na to, ito yung in-approve nyo, so bakit ko papapalitan? Which is valid din naman. Oo. Pero at the end of the day, you were hired to do it, Yes. di ba? So if there are minor feedbacks, let's try to accommodate, di ba? So parang let's work our way around. So parang yung mga, ang daming parang feedbacks ng client, parang as a middleman, as an agency, ito try namin to filter it out. So, kung ano yung relevant, kung ano yung pwede namang, alam mo yun, baguhin or hindi baguhin, kami na ang babalik sa client. Yeah. And given to both sides. Exactly. So, parang we help na para mapadali ang, alam mo yung buhay ng isa't isa, basically. So, yung influencer na yun, parang nung kinakausap siya, na-explain ko, ganito, ganyan, sisigawan ka talaga. Wow. Ganun, sisigawan ka talaga niya na parang, alam mo yun. Nothing. Yeah. May tubig. pero sisigawan ka talaga niya na parang, akala ko ba ito na pag-usapan natin, hindi nyo ba alam na marami akong followers, ganyan-ganyan. So, lahat na ng pwedeng conversations na, alam mo yun, pwede ding itanong, anong nationality mo? Filipino ka ba? Ganyan ba kayo mga Filipino? Alam mo yun, parang nakalkal na buong pagkatao mo, parang paguli mo lang yung isang, Parang kasalanan mo diba? pala. No? Pero ayun talaga, feeling ko, nung na-handle ko yung situation na yun, narinig siya ng manager ko and everything. Na parang, feeling ko ang ingay nung office nun at that time. Tapos biglang tumahimik. Kasi feeling ko naririnig nila kahit hindi naka-speaker na sinisigawan talaga ako. Tapos ako parang, okay, ganto ganyan. Parang, I will not be able to help you if you continue speaking like that. Yung mga ganong, parang pampakalma ba, ganyan.
Pero, ayun, after that, feeling ko na-recognize din ako dun sa pag-handle ko ng situation na True. yun afterwards. Kasi buti na lang hindi ka sasali ka nga na nag-level. Oo, Sa sa galit ano niya. nila. Ayun. Minsan What kasi doesn't pag kill you? tulad ko, meron din kasi akong client na pag binigyan ako ng particular project, tapos ito yung talking points na gusto ko. So gagawa na ako ng script. Pagkagawa ko ng script, isasubmit ko. Di inaprobahan na ng manager saka ng owner. Pagka-approve nun, di gagawa na ako, voice over na ako, mag-e-edit na ako, pinagpuyata ko na siya. Totoo. Tapos sabi ng owner, Tapos sasabihin sa akin ng manager, sabi ko, ha? Di ba na-approve niyo na yung script? Napuyat pa nga ako eh. So, nagigets ko yung point din ng influencer. Pero, ang kinaganda no, na-handle mo siya. Yun. Na-handle niya with grace. Galing niya di ba? Ang galing niya magsalita. Basta ang mindset lang always, what doesn't kill you makes you strong. Correct. Oo. Give them At kindness. Kill them with kindness. Ganun na lang. huwag kang magpa-stress sa kanila, hayaan mong sila yung ma-stress sa'yo. Ito na lang, maybe second to the last question. Sa lahat ng success, I honestly admire you. I consider you a success story. Yeah. Sa success mo, with all the struggles you have, and then currently sa position mo ngayon, if you're facing the 14-year-old Joy, would you tap her shoulder and what can you say? I think sobrang gandang reflection din ito. Oo, kahit sino sa atin, honestly, for us to think back na parang, uy, ang galing mo naman, nagawa mong, lampasan yan, gano'n. Feeling ko, I would say, is parang learn how to reach out to people more. Na, you don't have to have everything figured out. You don't have to say yes to everything and, parang keep so little to yourself. Na you don't also have to bottle everything up, gano'n. Na parang, alam mo yun, you can always reach out to other people, especially kapag, alam mo yun, walang-wala ka na. If need mo ng support, need mo ng advice, if you need to take a breather talaga, do it. Take it. Is this still the monster under your bed until now? Yun pa rin? Feeling ko hindi na siya ganun kalaki as siguro years ago, months before, ago, yeah. ngayon. Feeling ko ngayon, I really praise and thank God kasi yung mga campaigns namin, projects namin, though parang ang dami pa rin, pero nagiging less na siya work for me. So, parang yun din, nakasanayan ko na rin how to balance everything out, say no, or delegate to other Yeah. people din. So, parang yun din yung sinabi ko kanina na maganda kapag may experience ka. Kasi hindi ka na parang magsasay yes lang to everything, but you yourself will know how to determine everything from a different perspective. So, kaya mo nang ibahin yung how you tackle yung actions ba, yung struggles, ganyan, na hindi mo naman pala kailangan na ikaw umako lahat ng responsibility. But you can, change your perspective on how leader would lead. Magde-delegate ka, yung parang, alam mo yun, hindi lang ikaw ng ikaw. Ikaw yung, main character ba? So in short, Joy, good job. Civil na sila ng monster. Civil. Okay, Before, maliit na lang siya. Unlike Ako before. tatay monster. Ano yung sinabi mong edad na babalikan niya? 14. 14 14, so mga around ano lang yun. 8 years ago. Oh, mga 8 years ago. Yung binalikan niya 8 Grabe. years ago. Kung ikaw kakusapin mo yung 14 years old self mo, ilang years yung babalikan mo? Black and white ba yun? Talaga? Hinahin na naman ng edad. 1988 na ako. Ayan. Ayan. So, So, dun tayo sa last question natin. Joy, kasi na-experience mo yung meron kang plan in life, then nabago based dahil sa practicality. Anong may papayo mo sa mga viewers natin na kasalukuyang nandun sa point ng buhay nila na naguguluhan pa sila, wala pa silang definite na plano? Ayan. Oo. Actually, good po yan. Kasi, in reality, whatever you set your mind into, we never know if it's still gonna happen in the future. Yes. Like, 5 years from now, ganyan. Yung mga typical questions sa job interview na, how do you see yourself 5 years from now? We never know. Kasi ako nung na-hire ako, gusto ko lang naman social media. Sige, yung pinakamadali ba, ganyan. Pero who would have known na I would handle events, other people, client-facing. So, alam mo yun, yung mga gusto mo din talaga in life, magbabago din yan over time.
time kasi Correct. that is where you will learn to grow and dun mo din ma-determine if like, alam mo yun, nag-enjoy ka ba talaga sa ginagawa mo. So, dati gusto kong maging lawyer, gusto kong, alam mo yun, mga complex cases, mga pagiging detective, kala mo, cool mo, ganyan. Pero, over time, na-realize ko na parang mas nag-flourish pala ako in terms of, alam mo yun, fast-paced environment din, na in terms of handling people, handling clients, and campaigns. And I really think na parang over time, alam mo yun, lalo na sa mga youths din na katulad ko na gusto ko ganito yung gagawin ko, ito yung plano sa akin din ng family ko, ganito, ganyan. Pero in the long term, in the long run, you will see yourself talaga na parang different na yung likes mo, dislikes mo, and what you can do. Pwedeng dati ang talas ng memorya mo, pero ngayon hindi mo na maalala, which is happening to me din right now. Feeling ko kung pinursu ko yung pagiging lawyer, naku, tatama rin ako mag-aral. Yung mga kailangan, memorize mo lahat ng mga Mga caudals, correct. So, articles. sige, okay lang pala, hindi ako nilagay dito ni Lord. Mga ganon. Diyos ko, ang dami talagang kailangan i-memorize. Akala ko yung pag-abogado, sasabihin mo lang yung I object. I object. Ganon. Hindi mo lang kailangan i-memorize, kailangan mo siyang i-familiarize at kailangan mo maintindihan. Ang dami kasing approach sa Tsaka isang face-to-face. article, Face-to-face case-to-case basis. So, yun nga. Nakaka-inspiring Ang naman galing niya yung magsalita, no? Dahil sa mga hindi rin nakakaalam, sa school ni, nag-magna cum laude din. Ay, wow! Thank you, Lord. Ako po nung college, magna din ako. Magna Ako 9 din, years. Magna 9 years ako nag-college. Ako actually sa ITIAP, oo. Oo, Oh, yeah. Oh, 1.26 Yes! ang GPA. ang tatalino ng mga kasama natin ngayon. Grabe. Pero her being magmagna ka in an international school in a diverse environment, that's an achievement. It's worth celebrating actually, but hindi ito na-recognize. Na-recognize ka naman ng UIPS? Or, Nung UIPS? Hindi pa. Abats pa University po. what do you mean? Because, fruit ka ng Alumni ka. Hindi naman. Baka na. UIPS, Pero sa iba, minsan, kinukuha nila yung mga ganyan na mag-speak sa mga graduation. Inspiring, no? Napaka-inspiring. Oh, yan ang pang hinihintay nyo. Yung UIPS, may pride kayo na. But really, it's not just because of me. Dahil kay Lord din po talaga. Yes. Siya talaga siya ang source ng everything. Yun. Ayan, dito na tayo. Dapat tayo sa isa nating... Ayan. Para lahat gumaganon eh. Ang cute. Sabay naman yung sayo niya kahit di niya naririnig yung kanta. Okay, so dito sa segment natin, alin ang pipiliin mo? Bibigyan ka namin ng mga options at pipili ka lang kung alin ang gusto mo at bakit yun yung napili mo. Okay? So kung babalikan mo yung time na nag-start ka na sa sa journey mo sa marketing, knowing what you're gonna go through, diba? Kunwari, may idea ka na kung anong mangyayari, like yung mga stress na naramdaman mo before, pipiliin mo bang tahakin pa rin yung same path na tinahak mo or hahanap ka ng mas madaling path na hindi mo napagdadaanan yung mga stress na na-experience mo? Makes sense. Actually, siguro po sa ibang tao, iba po yung answer nila. Pero for me, gusto ko po ulit pagdaanan talaga. Feeling ko yun din po, if not for all the struggles, all the constructive criticisms na pagdaanan ko, feeling ko I will not be as strong-willed or as confident I am right now. Especially ngayon, I feel like yung age namin, parang na sila, medyo mahinhin na, ganon. Na parang nahihiya na makipag-usap or parang parating nasa gadgets, ganon. So, I feeling ko, dahil nga na mas, na paaga yung pagiging independent ko and parang namulat talaga sa katotohanan. Feeling ko, it's really what helped shape me as a person I am today. So, with all the learnings, lessons, and it's not just for me, di ba nasa youth ministry nga po ako, nakaka-help din po ako sa ibang tao, ganon. Nakakapag-lend din po
po ako ng support. Community So, service. diba, correct po. So, with all the struggles, with all the things that I've gone through, it's parang, you will never know, parang nagiging, din pala, napagdadaanan din pala ng ibang tao. So, that's parang, I'm trying to come in din, na parang, ayun, yung napagdaanan ko na I don't have anyone to talk to. Though, parang, there are people around, but it's just me talaga na ayaw kong mag-reach out. So, parang ako na po yung parang, alam mo, mag-go an extra mile for them. So, parang, dun ko na din na bibigay yung mga pinagdaanan ko. And because of those, ito yung nagiging product. So, Pero follow up lang, kung kagaya nga bumalik ka dun sa time na yun, tapos knowing what you know now, magiging iba ba yung atake mo dun sa path na dadaanan mo since may idea ka na Yes. kung ano yung Opo, feeling ko mas iba na yung yun nga, 'di ba dati po I keep saying yes to other people, okay. ganyan. So now, parang feeling ko mas ma-assess ko na siya better on yung mga bagay na parang I will really learn how to say no, ganun. time travel pala to. Meron lang. at unahin yung sarili. Unahin yung sarili Let me mo. sakli. People pleaser ka ba? Itag mo na. Yan. Ayan. So, yun. Baka may mga Gusto kang i-shout shout out. Ayan, family ko. No, gusto ko siguro i-mention yung campaign po namin. Yes. As you mentioned po, yung tender ham dish. So, it's coming around August, whole month of August. Last year din po. Last year din po. Parang, there are in different F&B restaurants. Ayan, so you can just order any 10 dish available there. So, you can just enjoy it. Walang any cash. Parang yun lang talaga. So, Mas dumami ba yung nag-participate na restaurants? Yes. Ngayon po, I think over 700 restaurants na po Wow. siya. So, name it. Any coffee shops, restaurants. So, ayan. May enjoy niyo po siya with your family and friends. So, Good. ayan. Stay tuned. Sila pala yung naghahawak ng account na yun. Nung tender hams. Di ba inano mo yun? Parang inikot nyo kung saan merong may mga tender hams. Oo. Pero Nung last- nahilo kami. No? Ayan. May anything else? Any projects? Projects po, right now po, ay meron din po kaming ongoing campaigns. So, apart from the Win Your Home, meron din kami yung Win Jewelry, yung 3 kg gold. So, Wow. ngayon po kasi season of parang may mga uuwi, ganyan, bili-bili ng mga regalo, or even to yourself, as a gift to yourself. So, ngayon po, in any jewelry outlets, parang, I think 500 dirhams minimum, or more, you can, parang, pag bumili ka ng jewelry, is you can, participate in their digital raffle draw. Digital. So, I think they're giving Hindi away. mo malalagyan ng bubble gum. Kasi digital eh. Digital na natin. Magkano ba yung 3K na gold? 3K? Ay, parang tumaas. Malaki yun. Per gram? Magkano yung per gram? 200? Hindi. Hindi, mahal ngayon. 400 or 426 ata. Nag-iiba din kasi yung 18K pa lang yun Wow. So, I think mga 8 winners ata yung makakapanood. Perfect. 50 Wow, so grams until as in 1 kg gold. Ayan. Sali na tayo. Ayan. Ayan. How about Gusto nyo naman ng kotse. Ayan. Meron kami din ngayon pa, digital raffle draw sa Exceed Cars naman po yung pinapamigay namin. Minimum spend 200. Any retail stores na available. Ayan. So, pwede lang din kayo. Sali na rin tayo. Baka ito na yun. How about sa church? Parang may gusto kang na Sa church po activities namin, ayan po, we do have church services po every Saturday, 9 a.m. to 12 p.m. Ayan, so Jesus Alive Community po. If you are available, ganon, any loved ones or colleagues, ayan, pwede po kayong sumama sa amin. Ayan. So, sa mga ka-church ni Joy, ayan po, mag-subscribe na kayo sa akin. Ayan, please feel free. Ayan po. Sa Pepe. Ay, oo nga pala, may nag-request pala. Kung ipopromote mo yung Petox Yes. sa style mo ng marketing, paano mo siya i-present sa Feeling ko parang influencer na yan. Like, share, subscribe. click here? Click here, the notification bell. Paano mo,
may sample ka ba na line na ano na pwede mong baka gamitin na makalibre tayo ng ng tagline. Tagline. Hindi ko na alam eh. Hindi kasi ako pang influencer. Pero siguro, ano po yung available yung platforms? Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Instagram, YouTube, TikTok. saka Spotify. Meron na. Oo nga kasi podcast. Ayan, amazing. So, ayan po, for the viewers out there, please feel free to subscribe and to listen continually sa ating P-Talks podcast. Ayan. So, I really believe na makaka-learn kayo new things, especially ngayon sa mga people sa UAE. Ayan. So, please feel free to subscribe sa kanilang Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Ayan. Yun po, yung sinabi niya. Gawin nyo. Basta yun. Yan, okay. So, yan. Thank you very much, Joy, for joining us. For joining us. And it is a very fruitful conversation. I hope na-inspire po kayo sa ating Gen Z na guest today. And hanggang sa susunod na Hanggang sa episode. susunod. Paalam! Paalam! Yee